family here and abroad. Welcome to the third Sunday service of December, and indeed napakabilis po ng panahon dahil 5 days na lang, Pasko na. It's the perfect time to honor the Lord with our family, with our loved ones. Kasama man po natin sila physically or hindi, dahil God knows no boundaries in filling His people with His presence. Yes, at kung all set and prepared na tayo for this coming holiday season, this time we will prepare ourselves through the Word of God so that we may be able to celebrate Christmas in the right way, the one that pleases the Lord. So pay attention and enjoy this week's Simbahan. But before we get started, we would like to welcome our first-timers or our new friends. To be part of the Light Church family, kindly visit Light Connect page. And speaking of friends, our Light groups are still here to keep us bonded and to keep our fellowship intact. These are held online and also weekly. So to know the details and the Light Group schedules, just contact your mentor or Light Group leader. And as for our Sunday service, we still have 4 time slots: 8 a.m., 10:30 a.m., 3 p.m., and 7 p.m. And for our online prayer works, that's every Wednesday at 7 p.m. To give our tithes, offerings, or pledge, we may do it via online bank transfer. Our BPI account name is Light of the World Christian Center, Olongapo City, Incorporated, and account number 184-300-6821. We may also use the GCash app. Just send it to 0920-978-7811. And pwede rin po tayo magbigay directly or in person, as Light Church is open from Wednesdays to Saturdays from 9 a.m. to 5 p.m. And for our additional announcements, this coming December 22, 2020, we will be having our Christmas Light online caroling via FB Live. And just like every New Year, meron pa rin po tayong Seek First, and this will happen from January 4 to January 8, 2021. And lastly, alam ko ito ng pinakahihintay nating lahat dahil magkakaroon na tayo ng physical service, and that will be on January 10, 2021. And that's all for our light announcements. Before we worship the Lord, let us all pray. Father God, we thank you that we are all gathered here again to worship you and to learn from you and to enjoy your presence. Kahit online service lang po ito and magkakalayo po kami, we know, Lord, that you are moving and that you are doing something great. Open our hearts, our eyes, and our ears so that we may receive more of you and we may become more like you. We give you back all the praise, honor, and glory. In Jesus' name we pray. Amen. And now, let's celebrate God's goodness through praise and worship. Good day, Light Church! Ayan, inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo. Ayan, I believe excited na kayo na makareceive ng gift ngayon Christmas. But I believe mas lalong excited tayo na ma-receive ang joy ng Lord. Unspeakable joy. If you are excited, come on, let's stand up and worship the Lord. Thank you, Jesus. Hey. Thank you, Jesus. Joy to the world, the Lord has come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. And heaven and heaven and nature sing. Joy to the world, the Savior's reign. Let all their songs employ. Wide fields in flood, rocks, hills in plains. Repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy. We believe.
worship you like never before. We just wanna give you all the best worship. In the darkness we were waiting, without hope, without light, till from heaven you came running. There was mercy in your eyes to fulfill the law of prophets. To a virgin came the word, from a throne of endless glory to a cradle in the dirt. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. To reveal the kingdom coming and to reconcile the lost, to redeem the whole creation. You did not despise the cross, for even in your suffering you saw to the other side. Knowing this was our salvation, Jesus, for our sake you died. Oh, praise His name, praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. In the morning that you rose, and of heaven held its breath, till that stone was moved for good, for the Lamb had conquered death. And the dead rose from their tombs, and the angels stood in awe, for the souls of all who'd come to the Father are restored. And the Church of Christ was born, then the Spirit lit the flame. Now this gospel truth of hope shall not kneel, shall not fade. By His blood and His name, in His freedom I am free. For the love of Jesus Christ, who has resurrected me. Oh, praise the name of the Lord.
is above every other name, Lord. Your name is beautiful. Your name is wonderful, Jesus, and powerful, Lord. Come on, sing this song and declare it. That could not hold you, to veil to before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory, for you are raised to life again. You have no rival, you have no equal, 'cause now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. Come on, we say you have no rival. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is, what a powerful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is, nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, what a powerful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is, nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. Hallelujah. Lord, we give you all the praise and honor and adoration that you deserve, God. Because we pray in Jesus' name, and everybody say aloud, Amen. Happy Sunday, Light Church! Nais ko lamang pong ibahagi ang pagkapala ng Diyos sa patuloy nating pagbabalik sa Kanya ng ating tithes and offering. Sa bawat mga pagsubok nating kinaharap, lalo sa panahon ng pandemya, bilang isang public servant at frontliner, magmula nagsimula ang lockdown hanggang ngayon, ay patuloy pong nag-a-assist sa ating komunidad at ang ating nasasakupan. At sa pag-iingat sa atin ng Panginoon, sa kabila ng mga inassist at ating mga tinutulungan, purihin ng Diyos, patuloy niya po tayong iniingatan, narito po tayo, malusog at malakas. Ako po at ang aking pamilya. Naalala ko po nung hindi pa ako consistent sa pagbabalik ng aking tithes. Naipagpapaliban, naiutang ko sa Panginoon, at later on, nababaon ako sa utang. At hanggang sa hindi nakakapagbalik ng tama. Napapansin ko pong halos mas napapagastos, hindi nakakapag-ipon, nauuwi sa puros bayad, sa mga gamot, maintenance, madalas na hospital ang aking mga mahal sa buhay. At hindi maayos ang aking cash flow. Sabi ko, Lord, bakit nangyayari sa akin ito? Alam mo yun, ito yung wallet ko, laging uhaw. Yung wallet ko, laging pagod. Yung wallet ko, in short, lagi may pinagdadaanan. Naalala ko ang Malakay chapter 3, na pagnanakawan ko pala ang Panginoon.
Kasi kung sinasabi ko, kung ako'y totoong Kristiyano at pagkatapos may problema ako about sa mentality sa aking pagbabalik sa Panginoon, meron na akong dapat baguhin. Naalala ko at patuloy kong iniisip noon, kung ang kaluluwa ko ay pinagkakatiwala ko sa Panginoon na hindi ko nakikita, bakit ang aking literal na tithes na hawak-hawak literal ay hindi ko kayang ipagkatiwala sa Kanya? Ako'y taos-puso nagbalik noon hanggang ngayon. At mula noon hanggang ngayon, ang pagkapala mula sa Kanya ay Kanyang pinapalana sa akin. Hanggang sa may pandemyang ito, bit ko ang aking mga aral na nakuha sa mga nangyari sa akin noon, mga pinagpapaliban ko kung paano ko nagtatapad sa Panginoon. Halos 1 kilong bigas lang noon ang nabibili ko. Pero ngayon, meron ng maayos at pambili at marami pang sobra. Dahil sa pagbabalik ko at pagtatapat ko sa Panginoon, nakakabili na po ako ng pagkain sa mesa ng sobra-sobra pa. At purihin ng Diyos, grabe, pati yung ref namin ay napupuno na. At purihin ng Diyos, nakabili din po ako ng aircon. Dati, puro paypay lang ako. At nakakatawa, may trabaho ng muli ang aking kapatid ko. Sa buti ng Panginoon, binigyan din niya ako ng pinapangarap ko noon na vintage car na gagamitin kong service. At awa ng Diyos, nakakatawa na binigyan niya na ako ngayon. At meron din po akong brand new cellphone na nagagamit ko sa aking online life group. And sa aking dagdag hanap buhay, patuloy niya po akong pinagpapala. At dahil doon, sa paminsan-minsan ay nakakapagmain na din. At ang dahil din sa pandemya, nahinto ang light group sa Barangay Pag-asa. Ang building na ginagamit kasi doon ay government property. Pero praise God, nagbigay ulit ang praise ng Lord para sa mga youth. Kaya nanumbalik ulit ang light group sa mga kabataan doon. Alam niyo po, masasabi kong ang Lord, kahit sa anumang panahon man ng pandemya, basta't patuloy tayo nagtatapat sa Kanya, ang hapag ay mapupuno na ng pagkain, mabuting kalusugan ng kakamtin, malayo sa sakit o agarang paggaling. Yung peace ay ating makakamtan. Ang pagmamahalan sa pamilya ay patuloy nating mararanasan. Yan po ang kahalagahan ng pagiging tapat at ang pagbabalik sa Kanya. Kaya po sa ating lahat, tayo po nakikinig, hindi po aksidente o bakit nakikinig ka sa mga oras na ito. Kaya po, ini-encourage kita na tayo manalangin at ibalik natin ang para sa Panginoon. Tayo pong lahat ay pipikit sa mga oras na ito. Dakilang Diyos, maraming pong salamat sa pagkakataong ito na patuloy mo kayong pinaalalahanan about sa aming pagbabalik sa iyo. Thank you, Lord, sa patuloy mong pag-guide, pagsama sa aming mga buhay at sa aming mga mahal sa buhay. Pagpalain mo kami ng siksik, liglig at umaapaw. Naniniwala ako, O Diyos, na hindi pa nakikita ng mga mata at naririnig ng tenga ang hinanda mong pagkapala sa mga taong patuloy na nagtatapat sa iyo. Maraming pong salamat. Ito po ang aming samot panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Giving of tithes, offerings, and pledge made easier and convenient through mobile banking. Option 1 is through online bank transfer. Simply transfer the desired amount via our BPI account. Account name is Light of the World Christian Center, Olongapo City, Incorporated, and account number is 184-300-6821. Option 2 is through the GCash app. You may send it to our GCash number 0920-978-7811. Or you may choose bank transfer in the GCash app. Just input Light Church's BPI account name and number. Don't forget, kindly screenshot your transaction so you can send this to your network leader as an e-receipt. No matter what season, let's give with a cheerful heart. To deliver the Word of God, let's welcome Pastor Resty B. Kajong.
Happy Sunday po sa bawat isa, and I'm so excited kasi Sunday na naman at marami na naman tayong matututunan. Kaya dyan lang po kayo, huwag kayong bibitiw dahil grabe, ang dami po nating matututunan ngayong araw na ito. And hindi na po natin mapipigilan, this coming Friday, grabe, Pasko na, it's Christmas Day. Talagang ito na yung panahon na pinakakaantay ng katabi mo kasi iba raw ang dating at iba ang simoy ng hangin kapag Pasko. Now, speaking of Christmas, alam niyo po ba na may isang historical event na nangyari rin din sa date ng Pasko sa buhay ng mga taga-Inglaterra? Alam mo ba, nung taong 1066, Christmas season ay ang araw ng event kung saan permanently nag-change ang course ng European history. Kasi nung December 25, 1066, si William the Conqueror ay na-crown as King of England. Ang coronation ay nangyari pagkatapos ng kanyang legendary invasion sa British Isles kung saan siya ay nagwagi sa laban nila ni King Harold II o tinatawag na Battle of Hastings. At sa kanyang paghahari, alam mo ba, naitayo ang mga famous structures doon na ang tawag ay Tower of London at ang isa ay ang Windsor Castle. At permanently, sa kanyang paghahari, na-change ang development ng English language na nag-contribute sa pag-rise ng feudalism sa panahon ng Middle Ages. Kaya kapag ganitong Pasko, dumadating ang Pasko, naaalala, hindi makakalimutan ng England na nagkaroon sila ng matinding hari by the name of William the Conqueror. So, our series for this month is entitled Pagsilang, The Birth of a New You. Now, for our third part, let's revisit the birth ng isang person na mas matindi pa sa King of England dahil siya ang dakilang hari nating lahat. Are you excited? Our title, The Birth of Jesus, The Birth of Your True King. Let me pray. Lord, nagpapasalamat kami ngayong araw na ito for giving us another opportunity para makarinig ng iyong salita, sumamba sa iyo, at maranasan muli ang iyong kapuspusan. At sa mga oras nga na ito, samahan kami ng iyong banal na Espiritu, maintindihan namin, O Diyos, ang lahat-lahat na ibababa mo. Siya ngayon na nakikinig at talagang uhaw sa iyo. Lord, punuin mo siya. Naniniwala ko after this, hindi na siya maging katulad ng dati, kundi mas lalo pa, O Diyos, na makakakilala at mapapalapit sa iyo. Salamat, O Diyos. Pagpalaan niyo po kami bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen. Kapag narinig po natin yung word na king or hari, ano po yung unang pumapasok sa mga isipan natin? Alam mo, sa Pilipinas, meron daw tayong mga so-called na hari. Ano raw yan? Hari ng Tondo, hari ng Padala, hari ng Sablay, at malinaw na malinaw, Hinebra daw ang hari. At pati nga raw sa sugalan ay may mga hari rin. Haring espada, haring kopas, haring orus, at haring bastus. Na alam yan ng katabi mong nagsasakla. Okay? Now, ano ba itong king na to? So, okay, let's define the word king. Okay? According to Webster, kingdom is a politically organized community or major territorial unit having a monarchical form of government headed by a king or queen. So ito ay namamana ng kanilang mga anak, kung ang tatay nila ay king or queen, namamana ito ng kanilang descendants. Now, sa Pilipinas, alam mo ba, technically, ang Pilipinas noong una ay under monarchical government. Ang Pilipinas daw ay binubuo ng maraming sultanate na pinamumuno ng tinatawag na sultan na counterpart sa word na king. At nung nasakop tayo ng mga Kastila, tayo ay naging under government ng King of Spain. Pero nung 1898, nung nagkaroon na ng kasarinlan ng Pilipinas sa kamay ng mga Kastila, naiba ang government natin. Ayon sa history, nung tinanong daw si General Emilio Aguinaldo kung anong klaseng government ang gagawin niya o ang nais niya para sa atin, ang tinanong siya, monarchical ba or republic? Well, ang sagot niya ay republic kind of government. So pag sinabi natin republic refers to a system of government under which the people
who govern the nation are elected, with the member of that nation serving as a head of state. So ang republic ay kabaliktaran or opposed ng monarchical kind of government. That is why tayong mga Pilipino, ang tawag natin sa pinakapinuno natin ay hindi king kundi presidente or pangulo. At democratic ang ating bansa at hindi tayo under sa kingdom government. Now, kung titingnan naman natin sa Bible marami tayong makikita ng mga passages about kings or kingdoms, both sa Old Testament and the New Testament. Kung titingnan natin, ang Hebrew word for king is melek. Ano ibig sabihin ng melek? Di ba kapag natutulog ka ng malakas, ibig sabihin malakas kang humelek. Ganun ba yun? Hindi. Okay? It is from the word malak, meaning to reign or to be a king. And the earliest biblical usage of the title king is in consonance with the general Oriental practice na pinapakita yung absolute monarch ay nag-exercise ng unchecked control over his subjects. Yun yung kilos ng king. Ibig sabihin, no constitutional obligation were laid upon the ruler, nor were any restrictions put upon his arbitrary authority. Na anuman daw ang kanyang gawin, mabuti man o hindi mabuti ang desisyon niya sa pamalakad niya sa kanyang gobyerno, ibig sabihin, depende sa gusto niya, depende sa free will niya. Ibig sabihin, pag ginusto niya o sinabi niya, ito ang mangyayari, walang pwedeng mag-object. Why? Kasi siya ay hari. Now, the first human king na mababasa natin sa Bible ay si Nimrod, who was supposedly founder of Babylonian Empire. Makikita natin sa Genesis chapter 10, 8 to 10. Ano pa, ang mga Canaanites and Philistines ay meron ding mga hari as early sa panahon ni Abraham. And earlier than Israelites, meron na rin mga kings ang mga Edomites, Moabites, and Midianites. So pati rin daw yung mga megabytes, gigabytes, and terabytes, meron daw silang king. Ang pangalan daw ay CDR King. Tawa naman kayo. Hanggang sa nagtuloy-tuloy na rin ang mga kaharian from Old Testament to New Testament hanggang sa mga oras na ito. Meron pa rin mga bansa na pinamamalakad o kingdom na kind of government meron sila. Next, pag-usapan naman natin ang isa pang hari, okay? Isang hari na hindi siya basta hari, kundi siya ay hari ng mga hari. At simulan natin sa kanyang kapanganakan. The birth of the king or the birth of the true king. Let's open our Bibles to the book of Luke chapter 1 verses 26 to 33. Luke 1, 26 to 33. In the 6th month of Elizabeth's pregnancy, God sent the angel Gabriel to Nazareth, a town in Galilee, to a virgin pledged to be married to a man named Joseph, a descendant of David. The virgin's name was Mary. The angel went to her and said, "Greetings, you who are highly favored. The Lord is with you." Verse 29, Mary was greatly troubled at his words and wondered what kind of greetings this might be. But the angel said to her, "Do not be afraid, Mary. You have found favor with God. You will conceive and give birth to a son, and you are to call him Jesus." Verse 32, "He will be great and will be called the Son of the Most High. The Lord God will give him the throne of his father David, and he will reign over Jacob's descendants forever. His kingdom will never end." So pinapakita dito, nung 6-month-old pa lang daw si John the Baptizer sa tiyan ng nanay niya, sinent ng Diyos si Angel Gabriel sa Nazareth para sa isang dalagang birhen na maikakasal pa lang kay Joseph na ang pangalan ay Mary. At ang message ni Angel Gabriel ay nasa verse 31. Ang sabi, "You will conceive and give birth to a son, and you are to call him Jesus." So magbubuntis daw si Mary, kahit hindi pa sila nagsiping ni Joseph. Mangyayari ito dahil paano mangyayari ito?
mangyayari ito dahil sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. So manganak daw si Mary ng isang lalaki at ang batang may papanganak ay hindi pangkaraniwan kundi isang batang may title na magiging hari. Bakit ko nasabi? Kasi sa passage na ito makikita natin ang mga phrases na may kinalaman sa kingship ng ipapanganak ni Mary. Tingnan mo ang verse 27. Sabi, to a virgin pledged to be married to a man named Joseph, descendant of David, descendant of David. So ang word doon is the descendant of David. Ang mapapangasawa ni Mary ay nagngangalang Joseph at galing siya sa lahi ni David o ni King David. So lumalabas, ang lineage na may papanganak na ito ay galing sa dugong bughaw, dugo ng hari. But of course, hindi lahat ng galing sa lahi ni King David ay naging hari. But in verse 32b, sinigurado ang na magiging hari ang batang may papanganak. Sabi, the Lord God will give him the throne of his father David. So meron pa, in verse 33a, sabi, he will reign over Jacob's descendants forever. So the word reign in Greek is basileo, ibig sabihin to possess regal authority or to rule as a king. At magre-reign din siya sa mga descendants ni Jacob o ni Israel na alam natin na doon din galing si King David. And the climax of kingship na may papanganak sa batang ito ay sa verse 33b, his kingdom will never end. And so, ang tinutukoy nating hari dyan ay walang iba kundi si Jesus. Siya ang king na may vast kingdom at ang kanyang paghahari ay magpakailanman. Now, alam mo bang maliban kina Joseph, Mary, at mga magulang ni John the Baptizer, ay meron pang mga taong nakadiscover ng pagkapanganak ng newborn king. Sino-sino sila? Pag-usapan natin the three personalities who discovered the birth of the true king. Una, sila ang mga shepherds. Sabi sa Luke chapter 2, 8-9, and there were shepherds living out in the fields nearby, keeping watch over their flocks at night. Verse 9, an angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were terrified. So shepherds ang tawag sa mga nag-aalaga ng mga tupa. At sila noon ay nasa hillside around Bethlehem na pinapalagay na itong mga tupa na ito ay nakaredy o destined for temple sacrifices in Jerusalem. Ang mga pastol na ito ay halos nabubuhay sa field most of the year at sila ay constantly kasama ng mga sheep dahil vulnerable ang mga tupa, kung alam mo lang. Iniingatan sila sa mga potential danger katulad ng mga magnanakaw at mga wolves. Okay? So malamang, ito yung pangyari, malamang itong mga shepherds na to, nagkukwentuhan about kung ano-ano, maybe nagkukwentuhan sila about ano ba yung i-exchange gift nila sa isa't isa, parang ganon. May biglang nagpakita ang anghel at nakita ang matinding liwanag ng glory ng Diyos. Nung nakita nila yun, of course, natakot daw sila, nabigla sila, nakita ito ng angel na kinakabahan sila, kaya kinalma sila ng angel. Sabi ng Luke 2:10-11, but the angel said to them, do not be afraid. I bring you good news of great joy that will be for all the people. Today in the town of David, a Savior has been born to you. He is Christ the Lord. Ang sabi dun sa phrase, bring good news. Ang Greek nito ay galing sa verb na evangelizo, from which natin nakuha yung English word na evangelize. Ibig sabihin to announce good news. At itong good news na ito ay magre-resulta ng above standard na intensity na klase ng joy. At ang message ng good news na ito ay hindi lang para sa mga shepherds, kundi para saan? Kundi for all the people. Meaning para sa lahat ng tao ang mabuting balita na ito. At ang maipapanganak ay hindi lang daw king, kundi savior rin. Savior means the one who rescues and delivers. So ang newborn king ay hindi lang ipinanganak para magbigay ng kasiyahan sa mag-asawa kay Mary and Joseph, kundi the baby is born to you.
Pinanganak ang sanggol na ito para rin sa atin. For what? Para saan? Is to save you and to deliver you. Because He is Christ the Lord. Kung titingnan natin, the word Christ from the Greek adjective, ibig sabihin Christos, meaning anointed. At kung itatranslate natin ito sa Hebrew, ito ay Masiya na nakuha sa English na word na Messiah. Kung titingnan naman natin yung Lord, in Greek is kurios, means owner, master, a designation of any person of high position. So pag pagsamahin mo yung dalawang word na yan, Christos and kurios, ibig sabihin, iyan ay may kinalaman sa divinity. Na itong mapapanganak na ito o itong naipanganak na ito, na sanggol na ito, hindi lang siya king, kundi divine Messiah. Wow! So, ang tanong, ano yung naging reaction nila? What was their reaction after they found out the newborn king? Itong mga shepherds ito. Verse 17 and 18 ng Luke 2. When they had seen him, they spread the word concerning what had been told them about this child. And all who heard it were amazed at what the shepherds said to them. Ito ang response ng mga shepherds. Nung na-meet nila si Joseph, Mary at si baby, shinare nila ang experience nila sa angelic visitation. And then they go and tell others what the angels have told them at kinuwento nila sa iba anything about na nalaman nila tungkol dun sa newborn king. So ang good news ay what? Na-spread throughout the area. Yung mabuting balita na-spread out dun sa lugar na yon at nagresulta ng amazement sa mga nakakarinig nito. They shared the good news about the newborn king. And after that, in Luke chapter 2, verse 20, the shepherds returned glorifying and praising God for all the things they had heard and seen, which were just as they had been told. So, mapapasin mo dito, yung dating mga simpleng pastor ay naging mga joyful shepherds. Nung sila ay bumalik sa kanilang mga post, ang saya-saya nila. Wow! They praised God and glorify God. At dahil yun ang pinaka-the best and appropriate response sa isang hindi makakalimutang moment na yun na na-experience sila nung nakita nila ng mukhaan ang newborn king. Wow! Una, yung shepherds. Sino pa nakadiscover next? The Magi. Matthew chapter 2, verse 1 to 2. After Jesus was born in Bethlehem in Judea, during the time of King Herod, Magi from the east came to Jerusalem and asked, "Where is the one who was being born King of the Jews? We saw his star when it rose and have come to worship him." And so, after daw maipanganak ang newborn king, may dumating daw sa Jerusalem na galing sa east at hinahanap yung King of the Jews na naipanganak. Ang tawag sa kanila, Magi. Magi in Greek is magos, meaning wise man who was expert in astrology and magic, na pinapalagay na galing sa Persia, Babylon, or Arabia. So ang mga Magi ay mga men of wisdom na hinahanap nila nasan yung newborn king. And what is their reaction after they found out the newborn king? Ano yung reaction nila nung nakita nila yung newborn king? Verse 11 ng chapter 2 ng Matthew, sabi, "On coming to the house, they saw the child with his mother Mary, and they bowed down and worshiped him. Then they opened their treasures and presented him with gifts of gold, frankincense, and myrrh." So by this time, presumably, magto 2 years na yung newborn king. At si Mary at Joseph, kasama ang baby, ay nakatira na sa bahay at wala na po sila sa sabsaban. Trivia to Kung makakakita ka ngayon ng Belen, okay? Parang yung picture, na ang setting ay manger pa rin at nandun ang wise men at binibigay yung gifts, that is unbiblical. Kasi nung nakita ng Magi ang bata ay hindi na baby kundi toddler na. Okay? Naintindihan po natin? Ibig sabihin, hindi na siya nakabalot sa lampin. Talagang
yun na, maingay na. Okay? Nagets po natin? So, ano yung ginawa nila after nilang makita? Anong ginawa nila? They bowed down and worship the newborn king. Worship in Greek is proskuneo, ibig sabihin, literally kiss towards. It means to express in attitude or gesture one's complete dependence or submission to a high authority figure. Ibig sabihin, pagbibigay ng respect, to prostrate oneself before, yung talagang luluhod ka to giving reverence or welcome respectfully. So imagine mo, magaganda ang mga suot nila at astigin ang dating, ang tindi ng arrive, pero walang kaabog-abog, lumuhod sa floor, hindi na nila tinignan kung malinis man o bagong ano ba yan? Bagong linis ba yan? Hindi nila tinanong ng ganon. Basta nung nakita, ganon na sila. Talagang walang kaabog-abog, luhod kung luhod, worship kung worship. Why? Ang tanong, why? Because these men were convinced na sila ay nakaharap na yun. Nakaharap na yun sa isang tunay na hari. Nagdaman nila yung kapangyarihan ng newborn king. Naramdaman nila yung anointing ng newborn king. Naramdaman nila yung presence ng Messiah. At tamang-tama lang yung kanilang ginawa. Tandaan mo raw, kapag ang presensya ng Diyos ay lumapit sa iyo, o naranasan mo, hindi ka raw pwedeng hindi mag-worship, lumuhod at sumamba sa Diyos. Ganun yung naranasan nila. Talaga, iba yung pakiramdam nila, talagang nabalot sila ng pagsamba na binigay nila doon sa newborn king. Alam mo ba sa panahon na yon, kapag may pupuntang foreign VIP sa isang matinding hari, ang sabi, ang norm daw noon, nararapat silang magdala ng gifts as a sign of respect and honor. Well, ang dinala nila ay hindi lang kakakurampot na regalo, kundi ang dala daw nila ay a treasure chest. At ang regalo nila, una ay yung gold. Ang gold ay, ibig sabihin ginto, yan ang most precious and valued metal known at ito ay napakamahal. Bakit? Hindi ito makikita that time sa Palestine. Okay, sa atin kasi kung saan mo makikita, doon sa mga alahero, ganyan-ganyan. Di ba, minsan may fake pa nga, di ba? Dami natin kung saan nakikita yan. Pero noon, hindi yan makikita sa lugar nila, sa Palestinian. Ito ay nai-import lang, ang sabi, sa minahan ng Ophir at kung saan-saan pa na talaga may minahan ng ginto. So, hindi basta-basta yan nakikita noon. Next is frankincense, okay? Okay, tawa naman kayo. Ito ay ginagamit, ang frankincense, ito ay ginagamit ng mga Israelites sa kanilang pag-worship sa holy place ng tabernacle o temple. At ang huli, yung myrrh. Ito ay napaka-valuable as perfume and a constituent of sacred anointing oil na ginagamit nung sa Exodus. Kung makikita natin sa Exodus 30 verse 23. Ito raw so itong tatlo, ito yung mga gifts na ito, kung titingnan mo, ay para daw, sa pag-aaral, parang inappropriate para sa isang bata. Di ba? Ikaw ba naman, anong re-regalo mo pag meron kang inaanak na bata, alam, regaluhan mo. Ano yung regalo? Gold. Wow. Hindi niya naman, lalaro niya, ngangat-ngat. Hindi. Di ba, minsan bibili natin ng laruan, kung babae, Barbie doll, o kung ano pa man. Ano raw binigay nila? Ano binigay nila? Ano yan? Frankincense, yung may pausok. Bata yan, maano yan, di ba? Hindi yan appropriate. Ano pa, binigyan daw ng myrrh. Parang oil o ganyan-ganyan. Hindi appropriate sa bata yan. Tama ba? Pero alam nyo, sa malalim ng pag-aaral, may mga symbolic gesture daw yung tatlo na yan. So, hindi na natin mapapaliwanag ngayon. Pero yung mga yan ay napakamahal. Sobrang mahal po ng binigay nila dun sa newborn king. It is a generous gift na talagang pinapakita na ang nagbigay ay mga VIP at binigay nila sa king. They worship and gave gifts to the newborn king. Sino pa nakaalam ng pagkapanganak ng newborn king? Siya ay isang hari. At sino siya? Si King Herod. Matthew chapter 2, 3-4. Sabi, when the King Herod heard this, he was disturbed.
Nung nalaman niya na pambira, dumating yung Magi, hinahanap yung King of the Jews, siya ay na-disturb. At lahat daw ng mga taga-Jerusalem, verse 4, when he had called together all the people's chief priests and teachers of the law, he asked them where the Messiah was to be born. So, na-disturb yung hari, na-disturb daw si King Herod about the newborn king. Disturb in Greek is taraso, ibig sabihin troubled, frightened, or terrified. Tanong, bakit ba siya na-disturb? Bakit kaya siya na-disturb? Tanong ko, ikaw ba naman tanungin, nasaan yung King of the Jews? Ikaw yung King of the Jews that time, tapos sasabihin, hindi ikaw, kapapanganak pa lang. Sabihin, nasaan yung King of the Jews? Pwede niya sabihin, ako yung King of the Jews. Pwede niya sabihin yun. Pero, parang ganito, hindi ikaw yun, sabi ng Magi. Hindi ikaw yun. Baby ang hinahanap namin, hindi mukhang baby tayin. So, feeling troubled siya dahil itong mga batang ito, itong newborn king na ito, ay threat sa kanyang throne. Tandaan natin kasi na si King Herod ay hindi naman talaga descendant ni King David. So, ibig sabihin, hindi siya talagang dapat maging hari. Kasi hindi siya descendant ni King David. Kasi isa siyang Edomite. Isa siyang Edomian. Siya ay son of a ruling family in whom the Romans had sent a talent for controlling the population that time sa Israel. Siya lamang ay appointed governor ng Galilee na later naging king of the Jews. At alam niya na kapag may nag-rise na leader sa mga Hudyo na descendant ni David, ang kanyang paghahari-harian at kanyang mga descendants ay matatapos na. So ano nangyari? Na-paranoid pala itong si Herod. Lalo nung nalaman niya na talaga palang may prophecy ng newborn king na ito nga'y mapapanganak sa Bethlehem. He understood immediately that this child na hinahanap ng mga Magi ay hindi lang basta king, but the Messiah himself. So para sa kanya, wala akong pakialam. Messiah mayan, king o ano pa man, ipapapatay ko yan. Bakit? Na-disturb siya eh. Mawawala yung throne niya kung sakasakali. Matthew chapter 2, 7-8. Then Herod called the Magi secretly and found out from them the exact time the star had appeared. He sent them to Bethlehem and said, go search carefully for the child. As soon as you find him, report to me so that I too may go and worship him. So King Herod claims to desire to worship the newborn Messiah, pero ang kanyang real intention ay assassination. Hindi siya mag-worship, papatayin niya yung bata, yung newborn king. So, ano yung kanyang reaction after he found out na meron talagang newborn king? Sabi sa Matthew 2:16, o chapter 2 verse 12. And having been warned in a dream not to go back to Herod, so itong Magi, they returned to their country by another route. Verse 16. When Herod realized that he had been outwitted by the Magi, he was furious. And he gave orders to kill all the boys in Bethlehem and its vicinity who were 2 years old and under, in accordance with the time he had learned from the Magi. So, winarningan ng Diyos ang mga Magi in a dream na wag na silang babalik kay Herod. At nung na-discover niyang pambira, pinagloko siya ng mga Magi kasi hindi na siya binalikan, galit na galit. At after that, nagpagawa ng job order na pagpapatayin ang mga batang lalaki sa Bethlehem, 2 years old pababa. Grabe tong si Herod, no? Napaka-insecure. Isipin mo, natakot sa isang bata. Kaya nung hindi niya makita yung bata, napagdiskita niya yung mga kabatch nito. Herod did not acknowledge the newborn king. Pero alam natin ang istorya, hindi pinabayaan ng banal na Espiritu ang newborn king. Amen? Palakpakan natin si Lord. Now, sino po dito maraming natutunan about Jesus, our true King? Amen? Paalala ko lang ulit, yung sinabi ko kanina, na tayong mga Pilipino ay namuhay sa ating bansa na ang head ay ang president, hindi king. Okay? Kaya technically tayo mga nabubuhay ngayon ay hindi naranasan ang word na kingdom.
So, ano ibig sabihin nito? Ibig sabihin, hindi tayo sanay sa isang pinuno na hari na anumang gusto niya ay susunod na lang tayo. Namulat tayo sa klase ng gobyerno ng bansa na tayo ang nagluluklok, tayo may kapangyarihang magluklok ng presidente natin, kaya parang pwede nating siraan ito, dahil tayo may kapangyarihang magluklok, kaya parang meron din tayong kakayang siraan ito, ibas ito, o hindi sundin kapag hindi natin siya gusto. Basta pag hindi trip si leader, hindi natin ito susundin. At ang nakakalungkot dito mga kapatid, dahil ang hindi paggalang at pagsunod at pagpapasakop natin sa ating presidente maybe, ay minsan na-apply natin hindi lang sa presidente natin. Maybe you're not aware, minsan hindi mo na rin sinusunod ang iyong magulang. Wala ka na rin paggalang sa ate at kuya mo. Minsan hindi ka nagpapasakop sa teacher mo. At minsan hindi mo pinapakinggan yung pastor mo at yung life group leader na binigay sa inang Lord. Why? Kasi sanay tayo na walang hari. Na kapag may sinabi yung hari, hindi mababalik, kailangan mong sundin. Wala tayong ganun. At ang matindi pa dito, baka minsan pati mismo ang Diyos, hindi natin siya sinusunod at hindi tayo nagpapasakop. Kapatid, tanda mo, Jesus is more than your barangay tanod. Jesus is more than the policeman. Jesus Christ is more than NBI SWAT or AFP. Jesus is more than your barangay captain. Jesus is more than your mayor, your governor, your congressman or senator. Please, ibahin mo ang trato mo kay Jesus. Jesus is the most powerful among them. Kaya nga as an application, what will we do now to our true King? Letter A, acknowledge your King today. Acknowledge that Jesus is your King and not yourself. Let's break the democratic mindset and live in a kingdom perspective. Hindi pwedeng susundin mo lang siya kapag ang utos niya ay komportable sa'yo. Pero kapag ang utos niya ay magdedemand ng something na malaki sa'yo, o magdedemand na mag-sacrifice ka, at hindi ka na komportable, hindi mo na siya susundin. Hello! Siya ang yung totoong king. May hari ka na dapat sundin, at hindi mo siya pwedeng baliwalain. And Jesus is not just a king, but a righteous and just king. Huwag kang maging si Herod na alam niya na may mas king pa sa kanya, pero hindi siya nagpasakop. Tandaan mo na hindi ikaw ang hari ng buhay mo. Kaya huwag kang magre-rebelde sa totoong king. Dahil pag hindi ka sumunod sa totoong king, rebelde ka. Kapatid, make Jesus Christ as your king. Dahil si Jesus ang hari na mapagmahal at maaruga sa mga nagpapasakop sa Kanya. Tandaan mo na kapag sumunod at nagpasakop ka kay Jesus the King, panalo ka. Ano pang gagawin mo ngayon? Honor your King now. Worship and give Him your best because Jesus is the King over all creation. Bakit? Una, Jesus the King is honored in heaven. Nakita natin kung paano siya sambahin natin pagdiwang na anghel nung siya ay pinababa dito. Grabe. Pangalawa, Jesus the King, honored by foreign nations. Nakita natin kung paano siya sambahin, hindi lang ng mga Hudyo, kundi mga matatalinong taga-ibang bansa. Nakita natin ang devotion sa kanya ng mga Magi because they recognize the Messiah and bow down in honor. So lumalabas na ganito. Tingnan mo na kapag winorship mo si Jesus, pag winorship mo ang Diyos, matalino ka. At isang malaking kabubuhan ang hindi pagsamba at pag-honor bilang Diyos at Hari kay Jesus. Amen. Kaya nga po naalala ko yung isang song na sikat na kapag dumarating tong Pasko, yung song na The Little Drummer Boy, di ba? Ang sabi sa lyrics, "Come, they told me." Come, they told me, but
a newborn king to see. A newborn king to see. Para-pa-pam-pam. Our finest gifts we bring. Our finest gifts we bring. Para-pa-pam-pam. To lay before the king. To lay before the king. Para-pa-pam-pam. Ra-pa-pam-pam. Minsan hindi natin pinapansin yung song na yan. It's just what? A caroling song, a Christmas song. Pero pambira, may meaning yung kanta about honoring the king. Sabi doon sa lyrics, so to honor Him when we come. At pinakita pa dito sa song na ito na merong isang bata, sabi, a poor boy, na wala siyang mabigay na gift doon sa king. Wala siyang mabigay na mag-fit para sa isang king. Ang meron lang siya ay ang kanyang drum. Kaya nga drummer boy. Pero sabi niya, I played my best for him. Meron man ako nito, but I will play my best for my king. At nung tinugtugan niyang araw, then he smiled at me. At nakita ko tinanggap niya ang aking best para sa kanya. Grabe, no? Napakasimple, yet napakalalim, napaka-profound ng song. Kaso ang problema sa atin, hindi tayo parang katulad ng mga ganito, katulad ng Magi. Iba sa atin hindi nagbibigay sa Kanya. Gusto natin tayo lang ang binibigyan. Akala mo siya ang may birthday. Diba? Ang song niya, di naman birthday, nagpapapampam. Di nga nagbibigay siyang pampapampam. Gusto niya laging papamper. Gusto niya lagi siyang pinapamper ni Jesus. Gusto niya lagi siyang inuugoy. Hello! Tandaan mo, kung ang mindset mo lang si Jesus ay lagi ka lang kinakalong, oo, ganun siya. Kung yun lang ang mindset mo kay Jesus at hindi, wala kang perspective na siya ay king, maling Jesus ang sinasamba mo. Hello! Maging katulad tayo ng puso ng Magi, the way ng kanilang pagsamba at pagbibigay ng best sa hari. Tandaan mo, we owe something to the King. And lastly, as an application, make your King known. Let's bring the good news about the King by sharing Jesus to others. Tulad ng mga shepherds, kahit sino pa yan, let us share the good news to them. At sa lahat ng tatanggap ng mabuting balita at magdadala ng mabuting balita, sabi sa passage na binasa natin, they will be amazed. Makakaranas ng great joy. Mamumuhay sila sa pagpupuri sa Diyos. At talagang magbe-meditate sila ng word at confirmation ng truth. So mawawala ang kanang unbelief at magkakaroon ng faith at mamumuhay sa kaliwanagan. Kapatid, you know your King? Then make Him known. Let's share the gospel of the King. That's why today, acknowledge and honor your King and make Him known. Tandaan mo, hindi fit para sa isang hari ang baliwalain. Siya ay karapat dapat na igalang, sambahin at sundin. Hallelujah, hallelujah. Can we close our eyes? Hallelujah. He's the King of our hearts. Come on, raise up your hands. Hallelujah. He's your King. You are not the King. You are not the King of your life. He's the King over all creation. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, Jesus. He is the good, good King. Oh, hallelujah, hallelujah. He's the good, good King. Hallelujah, hallelujah. He's the good, good King. Hallelujah. Oh. Can we stand up right now and raise up those holy hands? Worship your King. Worship your King. He's good. You are good.
Lord, habang nakataas ang aming mga kamay, we're telling you, you are our King. Lord, patawarin mo kami sa mga panahon na kami ang nagdi-decide para sa sarili namin. Patawarin mo kami, O Diyos. Kung kami, hindi namin alam, pero kami ang naghahari sa aming buhay. Kaya nakita namin yung sarili namin, Lord God, na kung saan-saan na lang napunta, kung paano kami nasira, kung paano kami nawala. Why? Kasi nandyan ka bilang King namin, pero umaalis kami sa iyong parameters. Right now, we're asking for your forgiveness. Lord, come, Jesus. Come, Lord Jesus. Tinatanggap ka namin bilang Panginoon, bilang tagapagligtas, at bilang King ng aming buhay. Lord, napakabuti mo sa amin. Hindi ka King na malupit, kundi ikaw ay King na mabait. Ikaw yung King na nag-aaruga, ikaw yung King na maalaga, at ikaw ang King na handang ibigay ang iyong buhay para sa amin. Nagpapasalamat kami, O Diyos, because you deserve the glory. You deserve the highest praise. You deserve the best worship. All glory belongs to you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Give him all the glory. Let's adore him. Hallelujah, hallelujah. Yes. Hallelujah. Let's adore him. For he is our King. Hallelujah. Oh, come. Ang reason ng Pasko ay walang iba kundi si Kristo. Hallelujah, hallelujah. Oh. Let us adore him. He's your King. Oh, come. Let us adore. Oh, Jesus. Oh. Hallelujah. Christmas is all about Jesus. Oh. Hallelujah, hallelujah. Oh. Oh. We give you all the glory. We give you all the praise. We give you all. Hallelujah. Oh, Jesus. We give. Oh. Hallelujah. Hallelujah. For the last time, we give you all the glory. For you are our King. Come on, shout out. Shout it out. We give you all the glory. Raise up those hands. Oh, we give you all the glory. All the Lord. In Christ, our Lord and our King. Hallelujah, 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 hallelujah. Lord, ang panalangin po namin, bago matapos ang taon na ito, kung ang Christmas ay pagpaalala sa amin ng pagkapanganak ng aming totoong hari na si Jesus, now, maipanganak din po sa amin ang acknowledging, honoring, and full obedience sa aming tunay na King. Today, we will make disciples for our King. Receive the blessings from the Lord. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Salamat, Lord God. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit, we pray. In Jesus' name. Amen and amen. Maligayang Pasko po sa ating lahat. Maligayang Pasko. Merry Christmas.
in triumph and in despair, in season and in whatever situation. There are people that will pull you up and help you to be stronger. People that will guide you to grow and to continually glow. Souls that God has united with one goal. We are excited to be with you. Join a light group today.